Kung gunitain natin ang EDSA Revolution noong February 1986, doon natin makikita ang tunay na pagkakaisa ng mga Pilipino mula civilian, religious group, at mga retired high-ranking military officers. Tapos habang tumatagal ang pakikipaglaban ng mga sambayanan Pilipino noon, unti-unting sumanib na rin ang ibang mga military na galing sa panig ng Administrasyon Marcos upang makisa para ipaglaban ang pagbabago sa ating bansa. Noong time na naganap ang EDSA Revolution, nasa Tanyag, Taguig ako nakatira noon. At doon mismo sa likuran ng Camp Bagong Diwa. Takot na takot ako noon at baka lulusubin ng ibang mga grupo ang kampo. Sigurado madadamay kami pag nagkaputukan. Maigi naman at hindi nagtagal at nilisan din ng Pangulong Marcos ang kanyang pwesto at lumipat patungong ibang bansa. Kaya maraming natutuwa sa tagumpay ng pakikipaglaban para maibalik ang kapayapaan at demokrasya sa ating bansa. Kaya mabuhay tayong mga Pilipino. Nung mag-umpisa yung People Power Revolution sa EDSA, noong 1986, nasa bahay ako. Naalala ko noon, dapat pupunta ako ng Malacanang kasi yun ang usapan namin ng mga kasama ko sa university. Napapaligiran namin ng Malacanang hanggang mapaalis si Marcos. Pero hindi ako pinayagan ng tatay ko. So, ang ginawa niya, sinamahan niya ako, pumunta kami ng EDSA. Nandun kami nung pangalawang araw ng People Power. Doon kami nag-overnight, tapos nung umaga umuwi kami. Nung kinagabihan ng February 25, nabalitaan na namin sa television na umalis na si Marcos. Tapos pinasok na ng mga kabataan at mga manggagawa ng Malacanang. Ramdam na ramdam namin noon na ayaw na talaga ng tao kay Marcos at sa diktadura. Kaya maraming nagbuwis ng buhay, maraming nagsakripisyo para sa pagbabago na naganap noong 1986. Sana huwag nating makalimutan ang espiritu ng EDSA. Hindi ito tungkol sa mga politiko, hindi ito tungkol sa mga kung sino ang maging Pangulo, kundi tungkol ito sa mga mamamayang Pilipino. Bago magsimula ang EDSA Revolution, ako ay palagi nakikinig sa Radio Delta. Ito kasi ang natatanging istasyon ng radyo na nagbabalita ng totoong magaganap na ating pamahalaan. Kaya na magsimula ang People's Power, nagkaisa kami ng ating mga kaibigan at pumunta sa EDSA. Mula Guadalupe, Makati sa kahabaan ng EDSA, patungkol pag-ilag ang mga pagkahalong takot at kabaka akong naramdaman ngayon. Kasi nakikita ko ang tora-tora sa itaas na paikot dito. Pero habang kami ay papalapit, lumakas ang aking loob. Kasi napakaraming Pilipino pala na papunta doon. Walang yaman, walang mahirap, may mga pare at madre. Marami may dala ng santo, dadasal at may dala-dalang rosaryo. 3 araw kami pabalik-balik doon. Marami ang nagbibigay ng pagkain at tubig bilang suporta. Nawala ang aking hirap at pagod nang malaman kong umalis na si Marcos sa Malacanang. Kaya ang masasabi ko, sana wag natin kalimutang gunitain ang EDSA Revolution. Dito ipinahiwatig ng mga Pilipino na kapag tayo ay nagkaisa, kaya natin ipaglaban ang ating pamahalaan sa matiwasay na paraan. At that time, I was first year college at St. Annalise College in Antique. And I could remember at that time I was very active as part of the League of Filipino Students and was very aggressive in rallying against the government. And we were grieving at that time because of the death of our hero, Governor Ibilio Javier, and that happened only few days before the EDSA Revolution. So when the EDSA Revolution happened, at that time I was really wanting to go to Manila and be part of it because it's part of significant history of the Philippines, but I didn't have resources. So I was just happy that we were given hope as Filipinos
that we could believe in ourselves, that we could unite and do something for a cause. And it was not impossible for Filipinos to host a dictator, a leader. But at that time, my feeling was, at last we have made it as Filipinos. We Filipinos unite no matter what the statue, whether rich or poor, unites to bring down the oppression that we're experiencing during that time. And also, instead of using force to contradict the government, we chose to use prayers and outpouring love for the oppressor. That's why it changes the waves of what happened. It's pretty much the most peaceful revolution there is in any country. And until now, we still embrace that and we still consider that as a success because we were able to contradict harsh ways and make it peaceful. Pinakita ng mga Pilipino na mas powerful yung pagkakaisa ng Pilipino, ng mga tao compare doon sa barel, sa bala. Pinakita at pinakita sa buong mundo ng mga kaya pala natin na gawin ito bago na nakakupit. EDSA Revolution. Ayon po sa aking pagkakalam, kaya ng People's Power, naganap noong February 25, 1986. Dahil sa People's Power, napigilan po ng mga sundalo na magkaisa ng lahat ng sambayan ng Pilipino. Kung walang People's Power, nagkaroon sana ng gulo sa ating bansa noong February 25, 1986. The essence of EDSA 1986 signifies nationalism, peace, and equality between power. People gathered to revolt, seeking for the change of the government, for the young generation which I am manifesting. Change